Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarines Paloma at ngayon lalahaliutunan para sa daily devotion na pinamagatang Prepare Now for the Prepared Place. So, yung scripture natin ngayon is 1 Samuel chapter 17 verses 34-37. And sinasabi na, But David said to Saul, Your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, went after it, struck it, and rescued the sheep from his mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck and killed it. Your servant has killed both the lion and the bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them, because he has defied the armies of the living God. The Lord will rescue me from the paw of the lion, and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine. Saul said to David, Go, and the Lord be with you. Sa Tagalog, ngunit sinabi ni David kay Saul, ang iyong lingkod ay nag-aalaga mga tupa para sa kanyang ama. Kapag may dumating na leon o kaya'y oso at kinukuha ang isang kordero sa kawan, ay hinahabol ko siya at aking pinapatay, at aking iniligtas ang kordero mula sa kanyang bibig. Kapag dinalung ako, ay aking hinahawakan sa panga, aking sinasaktan at pinapatay. Nakapantay inyong likod ng mga leon at mga aso, at ang Filisteyong ito na hindi tuli ay may isa sa kanila, yamang kanyang hinahamon ng mga hukbo ng libo sa buhay. Sinabi David, ang Panginoon nagligtas sa akin sa mga hukbo ng leon at ng oso, ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Filistong ito. At sinabi ni Saul kay David, humayo ka at samahan ka ng Panginoon. So, yung katuruan natin yung teaching natin is number 1, God prepares in a training ground. So, sinasabi dito na bago tayo makarating sa mga dakilang bagay, may proseso ng paghahanda at pagkasanay. Gagamitin niyo ni God yung mga simpleng gawain at pagsubok upang palakasin ka at sanayin tayo para sa mas malaki pang hamon sa ating buhay. So, God prepares in a training ground. Next, God gives a breakthrough in the arena. So, meaning, kapag handa na tayo, ibinibigay ni God yung mga makabulong pagkakataon upang patunayan yung ating lakas at pananampalataya sa Kanya. Sa harap ng mas malaking hamon, naroon yung ating pagkakataon na magtagumpay with Him, no? Kasama natin ang Panginoon magtagumpay sa Kanya, sa hamon na Kanyang din binigay. So, God gives a breakthrough in the arena. Next, God turns a shepherd into a king in the battlefield. So, meaning, nagbabago yung estado at layunin natin, no, ng isang tao sa pinagdadaanan laban sa buhay, no. Mula simpleng pagkasanay, hinahanda tayo ni God upang gampanan yung mas mahalagang papel pa sa kanyang plano. So, God turns a shepherd into a king in the battlefield. So, bilang application number 1, prepare where you are now. So, meaning, sa kasalukuyang estado natin sa buhay, kahit gaano kaliit o kasimple yung ating ginagawa, dapat natin ito pagbutihin dahil ito yung magiging pundasyon natin para sa mas malaki pang hamon na darating sa atin. Example, ako, estudyante, gawin mo yung mga kaya mo sa iyong mga takdang aralin, sa iyong mga proyekto, aktibidad, or kahit saan pa man about sa school, no? Dahil yung mga yan is ayun yung paghahanda o naghahanda sa iyo para sa mas mahirap pa na pagsubok na iyong kinakaharap. So, prepare where you are now. Next, take giants as opportunities. So, meaning, yung mga pagsubok at hamon natin ay parang mga giants, no? Maaaring mga pagkakataon upang mas napabuti natin ating sarili at makamit natin yung tagumpay na ibinibigay sa atin ni God. Example, kung may mahirap tayong proyekto sa school, no, or sitwasyon natin sa buhay, tignan mo yon bilang isang oportunidad upang matuto ka at magtagumpay ka sa tulong ng Diyos, no? Imbis na matakot ka or subuko ka sa hamon na yun or sa sitwasyon mo sa buhay, tignan mo yun as an opportunity. I-take mo yun as opportunity para matuto ka in the end, no? So, take giant as opportunities. And last is, wait for God's promotion. Meaning, maghintay tayo ng tamang panahon na itinakda sa atin natin Panginoon Diyos para sa ating tagumpay at sa ating pag-angat, sa halip na tayo ay magmadali. Example, kung nag-a-apply tayo para sa mas mataas pa na posisyon,
mas malaki pang oportunidad, maghintay ka sa tamang panahon or oras ni God, no? And patuloy kang maghanda at magtiwala sa darating na pagkakataon para sa iyong promotion. So, pwede kong ipasok yung verse dito na Isaiah chapter 16 verses 22 na when the time is right, the Lord will make it happen. So, kapag tama na yung panahon, ibibigay sa iyo ng Panginoon niya. So, amen. So, ayun yung aking natutunan sa daily devotion. Naway may natutunan kayo, may share sa iba, at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po natin lahat.